Million fans around the world, get ready to rumble! So kung nanonood kayo na tong podcast na to, no? Toxic tong podcast na to. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Hello, man. Kilala mo You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. Actually, no, isang araw ko lang din nalaman yung chismis na yun. Oh, yun. Hindi na kaya yung mga yan. One word na lang. One word. Pipino. Uy, nakamute na naman tayo. parang last episode ulit. Okay, so live ulit tayo sa ang paborito kong podcast, guys. Okay. And yun nga, para sa episode na ito, matagal ko na pinaplano itong gawin, no? And yun nga, na gumawa ng podcast episode na related sa iceberg tier list. Okay. So, yun na, hindi na ako nagpakahirap. And yun, naghanap ako using ChatGPT. Okay, humingi ako sa kanya ng chart kay ChatGPT ng Pinoy iceberg tier list. So, yan. Bago tayo magsimula, Louie, February 21. Anong meron tayo dyan? The February Revolution, the People Power Revolution, consists of several days of mass protest primarily centered in Metro Manila from February 22 to 25 in 1986. This movement utilized non-violent civil resistance to challenge systematic government violence and widespread rigging of elections. Ultimately, and in the peaceful uprising forced Ferdinand Marcos from power, bringing his two-decade dictator to end and successfully re-establishing democratic governance in the Philippines. Anyari sa Pinas, Pops? Ano Kasi ako nabubulol na din eh. Oh, so, yun, thank you, Louie. So, again, hindi yun ulit binasa ni Louie, no? Straight up, kinabisado niya yun. Hindi naman kita siguro sa video na binabasa niya, okay? Straight up, kinabisado niya yun, okay? For your info. So, yun nga, no? So, ang nangyari today, technically, bukas ba dapat, no? Yung EDSA People Power. So, yun, medyo nandaya na kami. So yun, yun yung events na nangyari for tomorrow, okay? Basically today, Feb 21 is eve of EDSA People Power. So yun, explain ko muna before we proceed, okay? So kasi nga yun nga, na-mention na yung EDSA People Power. So before we proceed, explain ko muna ano ba yung iceberg tier list na yan. Okay, so dun sa mga hindi nakakaalam. Okay, so Wing, favor naman pwedeng pa-show ng ating iceberg. Yan, very good. Beautiful. So, yan ang iceberg tier list chart na tinatawag. So, kung makikita nyo sa pinakataas, surface level, siguro yun yung mga information or yung mga kwento-kwento na nakikita nyo na kadalasan. You know what I'm saying? So, yun yung mga lagi nyo nakikita. So, pababa ng pababa, mas deeper, mas dark, mas, I guess, tinatago ng gobyerno or ng media para sa ating lahat. So, yan yung iceberg tier list. So, yan, nakikita nyo sa inyong mga screen. So, yan. Iceberg tier list. So, I guess simulan na natin. Huwag tayo paligoy-ligoy dahil after nitong podcast na to, tatakbo pa ako sa opisina dahil may shift pa tayo, no? Diba? So, yan ang mga sacrifices natin para sa ating para sa hobby natin. So, yun nga. Okay. Let us proceed to surface level. Okay? So, ang surface level natin, so unahin natin siguro ang pinakasikat na Pilipino sa kasaysayan, which is si Jose Rizal. Hindi lang sa especially pala sa mga babae, no? Si Rizal dahil kilala daw na na playboy. Yun yung isa sa doon na siya nakilala, no? Si Rizal sa Playboy.
So, yung national hero, yun nga, kaso may mga nagsasabi. So, ito yung controversy sa pagiging national hero ni Rizal, no? Endorsed daw siya ng mga Amerikano kasi yun nga, hindi siya violent na hero, tinatawag na non-violent reformist. So, okay, ayon sa ating research, non-violent reformist and hero. And during that time, under pa tayo ng Amerikano. Nung in-endorse ng Amerikano si Rizal as our national hero. So, di ba, parang binibigyan tayo ng Amerikano, parang sinisid ng Amerikano yung idea na we as Filipinos ay hindi dapat mag-aklas sa kanila. Low-key nila sinasabi, di ba? So, pero ang argument, another argument naman dito is, si Rizal naman din talaga daw yung national hero kasi syempre idol siya nila Bonifacio ng mga Katipunan, 'di ba? Obviously kung nabasa niyo yung history, 'di ba? Siya talaga yung yung kumbaga yun nga, iniidolo, nire-revere ng Katipunan, and to the point na yung pangalan pa nga niya yung ginagamit na password ng Katipunan, 'di ba? So, yun. Siya nagsulat ng dalawa sa pinakasikat na libro sa Pilipinas, No Limit Angere and El Fili, which is El Filibusterismo. Yun yung dalawang pinakasikat na libro sa Pilipinas, sa history ng Pilipinas. And ito another controversy rin, no, ay Rizal, which is yung retraction debate. Okay, so sa mga hindi nakakaalam, before mamatay si Rizal, okay, so syempre kinakalaban niya nga yung mga 'di ba, yung mga praile during that time. So technically he is against Catholicism, 'di ba? So before siya daw mamatay, ito yung yung controversy. So before daw siya mamatay, niretract niya yung pagiging anti-Catholic niya. So before siya namatay, naging Catholic siya ulit. Yun yung sinabi. So meron ng document supporting this claim na yun nga, na naging Katoliko daw siya ulit. And the thing is, may mga historian, so medyo hati yung mga ilang historian dito, sabi na legit daw yung documents, pero yung iba nagsasabi ay hindi daw legit. So, dinedebate pa kung yung authenticity nitong documents na to, no? Ni Rizal. So, next. Sa surface level natin. Okay? Next. Pakita mo naman, Lueng. Yan. Very good. Yung natin, iceberg. So, after ni Rizal is Marcos and Marcialo. Okay. So, Marcos and Marcialo naman tayo. So, ito. Nung September 21, 1972, okay, dineclare ni Marcos yung martial law. Okay? So, ano yung reason? Yung reason niya daw is, yun nga, tumataas ang kaguluhan na dulot ng komunista. Lalo na yung NPA during that time. So, yun nga, also during that time, nung dineclare niya yung martial law, sinuspend niya yung habeas corpus. So, ano yung habeas corpus na to, no? So, yun, pwede sila mang-aresto ng walang warrant. Okay, during martial law. So, walang warrant, pwede sila mang-aresto. So, yun nga, ayon daw sa mga historians, ayon sa mga international monitors, okay, libo-libo daw yung nawala, diba? Tapos yung may mga na-torture din, pinakulong nang walang walang warrant. So, without any warrant, dinakip itong mga I guess itong mga anti-government. So yun yung yung issue itong martial law. So nag-end yun noong 1986. Dahil noong 1983 yun nga nawala si Ninoy Aquino. So si Ninoy Aquino yung parang tinik sa paanan ni Marcos. Okay, so siya yung rival ni Marcos
during that time. So, yun, nawala si Ninoy dun sa airport. Alam nyo na yung story, no? Di ba? Kung ano nangyari kay Ninoy. So, yun yung naging mitya ng People Power Revolution tung February 21, 1986 na siyang na-discuss ni Louie kanina. Okay? So, yun. Discuss na rin natin, People Power Revolution. So, yung People Power Revolution, tulad yan ang nakakwento ni Louie kanina, ito yung non-violent revolution. Feb 22, 1986, para mapatalsik si Marcos as a dictator ng Pilipinas. So, ito yung little controversy sa People Power na to. So, sabi ni Marcos at saka ng mga loyalist niya, yung mga pampanay kay Marcos, nasa 3,000 to 4,000 lang daw ang dumating. Pero yung mga salungat kay Marcos, so obviously yung mga siguro yung mga kumampi dito sa EDSA People Power na to, nasa 2 million daw na tao yung dumalo sa peace rally na to. So, I guess kayo na lang yung bumilang, mag-time travel kayo para sure, di ba? Para malaman nyo kung ano talaga ang tunay na numero dyan sa EDSA People Power. So, okay, next topic tayo para sa tier list. Din natin. Tier list, Boracay and Mayon Volcano. Ayan. So, Boracay and Mayon Volcano. Ito, di ko sure yung deeper meaning sa controversy na to, no? Pero, I guess, nasa surface level lang siya. So, I guess di naman ganun ka-deep. And well-known din kasi to, yung Boracay and Mayon Volcano sa tourist. Diba? Parang, ito yung dalawa sa pinakasikat na tourist destination, I guess, sa Pilipinas. Kasi yun yung perfect cone ng Mayon. At saka yung white sand ng Bora. So, I guess yun yung pinaka well-known sa dalawang to. And take note na yung Mayon daw is parang nawawala na nga daw yung perfect cone shape ng Mayon. Gawa ng, di ba, active volcano nga tong Mayon. Tapos, may mga bali-balita rin ako naririnig na yun, parang hindi na raw ganun ka-white na sand ng Bora. I'm not sure. Pero I guess, pa rin, tourist destination. And kung maalala nyo, I guess during noong time ni Duterte, parang nilinis yung Boracay Beach. So, yun. Yes. Both places, great tourist destinations. Right? And yung recent, yung Mayon nga, yun, nag-alboroto na naman. So, ingat lang sa mga malapit dyan sa Mayon. So, up next, okay. So, next na tayo sa ating iceberg tier list. Okay, so Filipino hospitality. Okay, so dito pinaka well-known yung mga Pinoy. World class talaga ang hospitality ng mga Pilipino. Alam naman natin yan lahat. Alam din yan ng mga foreigner, di ba? Kasi yung demand ng mga Pinoy outside ng Pilipinas, basically abroad, ay napakataas, especially dun sa healthcare and sa hospitality industry, 'di ba? So, yun, in demand talaga, and yung mentality or yung attitude ng mga Pilipino na laging gustong willing to help, lagi nandiyan yan. So, actually yun yan, ang problema dito is sa sobrang hospitable natin, willing tayo to do the sacrifice or some sacrifices para lang ma-entertain yung visitor, para lang ma-satisfy natin yung needs ng mga I hate to say this, I guess yung amo natin sa ibang bansa. Yun. Kasi yun nga, unfortunately, may mga Pilipino talaga na willing to go outside the country to be a, diba, helper, alam niyo na, domestic helper sa ibang bansa. Pero yun nga, mga bayani yan, and diba, willing sila mapalayo sa pamilya nila para lang kumita ng malaki, diba?
That's a very, very, very huge sacrifice as an individual, di ba? So, yun. Another thing, no? Another thing is yung kahit na konti lang yung pagkain natin. Nakasanayan na rin ng mga Pilipino na manggaya na kumain. Di ba? Parang kain tayo. Kahit kakarampot na yung pagkain, parang yun nga, no? Parang nakaugalian na ng Pilipinas na mangyaya lagi ng na kumain, di ba? And yun nga, yung pinaka-extreme pa dito is yung mga yung mga nangungutang. Di ba? Willing mangutang para lang may panghanda sa mga bisita, di ba? Tuwing may mga kaarawan or piyesta, mangungutang para lang sa mga bisita. So yun medyo toxic side na ng yun, ng Filipino hospitality yun. But kaya nga world class tayo dahil we are willing to give everything we have para lang ma-please yung yung mga bisita natin o yung mga taong willing tayong i-serve, di ba? So yun, Filipino hospitality. So yan, tapos na yung natin, surface level natin. Actually, bilis lang pala, no? Tapos na yung surface level natin, guys. So medyo bababa na tayo ng tier sa iceberg natin. So surface level, level 2, medyo deep. Okay, so medyo deep. So medyo medyo dark na yung yung kwentuhan natin dito, guys. Okay? So kung kayo, ito, before ako mag-proceed, no, sa medyo deep tier list natin, lahat ng sasabihin ko are allegedly. Okay? Ayokong makasuhan, okay? Allegedly, and take it with a grain of salt. Sabi nga nila, with a grain of salt. So, huwag niyo masyadong seryosohin. Do research, okay? Mag-research kayo para kayong bahala mag-decide which is which. Kung ano ba yung tama, ano yung mali, okay? And kung may gusto ko yung idagdag, okay, so since naka-live tayo, I guess we have Louie here to inform me kung may mga magko-comment. And kung kayo, Team Spotify kayo, kung sa Spotify kayo nakikinig ng podcast na to, kasi later on, no, i-upload ko sa Spotify once na I have the time. I-upload ko sa Spotify and may comment section doon. Leave kayo ng comment kung ano yung mga yung thoughts nyo. Especially dito sa medyo deep pababa. Okay, from medyo deep hanggang dun sa pinaka baba ng natin. Yun na mga mga dark stories na, dark parts ng Pilipinas. And we only have an hour here sa podcast na to. So I'm pretty sure na hindi natin mako-cover lahat. So I guess ihahatiin natin tong podcast na to. I don't know. Let us see, okay? So yun, medyo deep na tier list. So New People's Army or yung NPA. Okay, so ano tong NPA na to? Okay, so armed wing siya ng Communist Party of the Philippines. So si CPP, so yun yung mga komunista. Okay? So ito yung yung kung maalala nyo, yung napagkwentuhan natin kanina about dun kay Marcos and Marcelo. Ito yung isa sa mga kalaban din ni Marcos during his reign. Ito, NPA. So sabi niyan, kung matatandaan nyo, ito yung reason ba't nagkaroon ng martial law, kasi sunod-sunod daw yung yung kaguluhan during his reign. Okay? So yun, bale galing na rin mismo sa pangalan ng party nila na gusto nilang isulong yung communism sa Pilipinas. So ano yung communism? I-research na lang. Okay? So mga bansang may communism, China, yan. Komunista yan. Cambodia, komunista yan. So yun sila. Kasi ayoko nang explain, din ako nag-research kasi baka mapahaba eh. So anyway, so yung controversy daw sa NPA. Okay, so obviously, yan, human rights violation daw, tulad ng pag-torture or pag-unalive ng ilang civilian without any due process. Okay, so tas may moment pa nga daw na naging paranoid yung leader ng ng NPA, di ba?
So, naging paranoid yung leader ng NPA. Tapos, they felt na mayroong mga spies or na-infiltrate na ng militar yung grupo nila. So, dahil nga sa paranoia and want to make sure na malinis yung ano nila, yung party nila or yung army nila, yun, in-alive nila hundreds to mahigit 1,000 na yung na membro. Okay, so dinali nila. Ganun kadami dahil lang sa they thought na na-infiltrate yung ano nila, yung army nila. So yun, ganun katindi itong mga to, no? And yun na, another issue pa is yung pang-extort daw sa mga businessmen, putang ina, ano yun? Businessmen na nasa territory nila. Okay, so for example, yun nga, kunwari, may business doon sa kunwari store doon sa sa teritoryo nila. Okay, teritoryo nila. Yun, nang-extort sila. Humingi sila ng parang lagay para para protection sa business nila. And kung hindi sila magbibigay, allegedly, sinisira or sinusunog nila yung mga equipment ng mga tindahan ng mga negosyante na to. So, basically, they have no choice but to, di ba? Magbigay ng pera, magbigay ng lagay para hindi maapektuhan yung businesses nila. So, yun. Allegedly, ganito daw kumilos ang NPA. Okay, so, kung gusto nyo ng communism, I guess, depende sa trip nyo, no? Depende sa trip nyo. Kung gusto nyo pa rin ng communism, but yun, ganito raw kumilos. Allegedly, ang NPA, okay? So, yun, next na tayo, no, sa tier list natin, Duterte's drug war. Okay, so ito medyo recent, so I don't want to ruffle some feathers here, diba? Ayokong magkaroon ng kaaway. So basically, again, allegedly, and again, you guys do some research, okay? Kayo nang bahala humusga. So dito, ito, medyo hati yung I will just gonna give some of my thoughts here dito sa Duterte's drug war. Okay, my own opinion. So dito, may good thing and bad thing tong Duterte's drug war. So kasi ako nagustuhan ko na ang dami nagtagong addict din talaga. So dito nagtago yung mga kapitbahay yung mga addict. Okay? And another thing is, yun nga, then I guess yung negative is, may ang dami din namatay. Okay? During this time. So, yun. Going back, okay. So, yun yung para sa akin. So, medyo hati ako dito, So, yun. Ito yung ito yung pinaka main na platform ni Duterte nung tumakbo siya, obviously. Okay, so di ba naalala nyo, sinabi niya pa, it will be bloody daw, sabi ni Duterte. Di ba? So simula pa lang, di ba? Sinabi niya na, fair play to him, di ba? Sinabi niya na magiging madugo talaga once na maging presidente siya, di ba? And yung controversy na nga daw dito is yun nga, marami na walang buhay. And I should say, yun nga, base sa sa kampo nga ni Duterte, mga collateral debts daw. Okay, na umabot ng 6,000. More than 6,000. So yun. Collateral debts. Alam niyo na siguro. Alam mo yung collateral. Collateral debts meaning na para ma-achieve nila yung goal, okay, itong mga debts na to ay ang hirap i-explain, I guess part of the process para lang ma-achieve yung goal. I don't know. Again, do your research, guys. Pero ayon naman daw sa human rights group at sa ICC prosecutors, hindi lang daw 6,000, more than 6,000 deaths. Maabot din ng 12,000 to 30,000. Okay, so again, kayo nang humusga dyan. Okay, maraming information kasi nagbabangga-bangga. So, ayun. I guess kayo nang humusga. 'Di ba? Check your research. Check your resources pala, I should say, 'yun.
Iwasan ang misinformation. Di ba? Fact check, guys. Come on. So, yun. Tapos, sorry. Para ma-justify yung operations na ginawa nila, di ba? So, syempre, di naman nila pwedeng mandali lang dyan ng mga tao sa kalsada. So, para masabi na legit yung operation, ito sabi nila, allegedly, na nagtatanim daw sila ng mga ebidensya, diba? Para masabing nanlaban daw itong mga victims. Okay, so nagtanim ng pinagbabawal na gamot, nagtanim ng, I guess, baril, para makita na nanlaban itong victims or suspect. Okay, yun lang. Okay, 'di ba? Sinabi ko na victim or suspect para 'di ba? Para hindi tayo bias, okay? So 'yun. So basically more than 6,000 deaths. Lahat 'yun nanlaban. Ayon sa kanila, 'di ba? So again, kayo nang humusga. Okay, 6,000 deaths. More than 6,000 deaths ang nanlaban ayon sa data nila. Diba? Ayun, siguro kasama doon yung mga tinamaan ng mga ligaw na bala. So, yan. Kayo na humusga, okay? Wala na po ako dyan, okay? And lastly, to na-criticize din yung anti-drug war ni former Duterte kasi puros may hirap yung nadali, walang high level na drug lord ang nahuli. Diba? So, nakita ko kung sine-check ko yung mga dito sa internet. Wala akong makitang parang drug lord talaga na nahuli. So, yun. Kayo na bahala doon, 'di ba? Okay na ba kayo na kung okay na kayo na yun yung mga pusher lang yung nadadali, hindi yung mga drug lord talaga na kasi yung mga pusher o yung mga ati napapalitan lang ng mga drug lord yan, 'di ba? So, pero kung anong trip nyo, 'di ba? Wala na ako dyan. kayo na bahala dyan. So, yun. So, next thing, okay, next na topic tayo, no? Spratly Islands dispute. So, ito napaka-recent. May mga nag-aaway pa na senador dahil dyan, di ba? Dyan sa sa mga dispute na yan, di ba? So, ito, yun nga, mainit-init pa. So, ano ba yung Spratly Islands? So, yun yung mga maliliit na islands, diba, ng Pilipinas na kiniklaim ng China, ng Taiwan, yan. Kasi hindi lang to be fair, may mga ibang bansa din, hindi lang China. Kasi alam ko may mga nandidispute din tulad ng mga Vietnam, Malaysia, nakalimutan ko na eh. Pero yun, hindi lang China, ang dami na may mga bansa rin or na didispute dito sa sa mga islands na to, or sa body of water nitong banda sa South China Sea. So yun nga, ayon daw sa kanila, kaya nga naman trip ng mga bansa or ng China itong body of water or itong mga islands na to kasi mayaman sila sa fish reserves, tsaka meron daw malaki yung potential niya na magkaroon ng natural gases tsaka ng oil, 'di ba? Kasi kung makakuha ka nga naman talaga ng ng malaking resource or malaking source ng natural gas or tsaka ng oil, malaki na yun, di ba? Malaking kita talaga dyan, di ba? So, yun na. According nga daw sa China, meron silang tinatawag na na 9-dash line. Okay? 9-dash line. So, yung 9-dash line na yun, pinapakita yun na 90% ng South China Sea ay pag-aari nila and sakop nito yung ilang islands ng Pilipinas na sinasabi natin na sa atin. Okay, so yun, doon nagsisimula yung dispute. And yun, I guess, yun, actually, nagulat pa nga ako na meron pang debate within our own country. Diba? Parang, talaga ba? Nagde-debate pa kayo dyan. Diba? Hindi ba dapat parang tayo pa mismo yung mag-push away sa mga
dayuhan na gustong kumuha ng ano natin, ng territory natin, di ba? So, yun lang naman. And nung 2016, nagkaroon ng ruling na na hindi na totoo, walang 9-dash line. Okay, walang polisiyang ganyan. Okay, and sabi ng China, 'di ba? Fuck that. Kami ang masusunod, 'di ba? So up until now hindi pa resolve yung dispute sa Spratly Islands na 'yan. Unfortunately. So, yun. And tingin ko hindi siya mare-resolve in the near future. Medyo mahirap siguro kasi ano yun eh. 'Di ba? Kung merong mang natural gas or oil reserves talaga diyan sa part ng mundo na 'yan. Hindi yan basta-basta pipigilan ng Pilipinas, China, 'di ba? And yun. Yun yung Spratly Island dispute. Let's go to the next topic. Ito Oro Mata Plata. Okay, so Oro Mata Plata. Ito sa totoo lang, hindi to masyado sikat. Okay. Nung pinagawa ko kay I guess in today's age, or I guess kung naniniwala ka sa mga superstition, obviously siguro na ano mo na to, nadaanan mo na tong 3 words na to, no? Oro, plata, mata, which means siya, gold, silver, death. Okay, so yun. Babasahin ko na lang, no? Is a traditional Spanish-Filipino architectural superstition primarily applied when designing and building staircases in homes. Okay, so ito hindi ako masyado fan kasi ng mga superstitions. Okay, pero according nga daw sa sa superstition, okay, so 1, 2, 3, diba? So, explain ko na yung superstition. So 1, 2, 3. So 3 is the end. Okay, so yun daw yung malas. So kunwari, yun yan, na-mention staircases. So kung may hagdan sa bahay ninyo, okay, so hindi siya dapat mag-end ng 3. Wala dapat 3 steps. So kung magkakaroon man lang, kung magkakaroon ng hagdan sa bahay ninyo, dapat hindi siya mag-end ng 3, 6, 9, or 12 na steps. And so on and so forth. Okay, so 15, 18, diba? You get the idea. And it will be good kung ang step sa bahay ninyo is only 1 step. 2 is actually better daw. Okay. So 1 is good, 2 is good, 3 is a no-no. Okay, so same thing. So 4 is good, 5 is better, 6 is a no-no. So, diba? Yun. Gets yun na yung pattern, di ba? Yun yung Oro Mata Plata. And actually, nung nakita ko tong words na to nung nirequest ko kay ChatGPT na gumawa ng iceberg tier list, akala ko yung pelikula na Oro Mata Plata ni Joel Torre tsaka ni Sherry Hill. So pinanood ko pa yung pelikula na yon. And just to share to you guys yung pelikula na yun, just some quick review, no? Maganda siya. Actually, maganda siya. So, siguro medyo, siguro yung puna lang na mabibigay ko sa pelikula na yon is, yun nga, medyo, obviously outdated yung, I guess, yung audio and yung camera, di ba? Tsaka yung pagpapalit ng scenes, di ba? Kasi syempre, during that time, iba pa yung diskarte talaga, no? Na mga pelikula during that time. Kasi ngayon, suwabe na yung transition, suwabe na yung sound effects, di ba? Tsaka yung camera mismo, mas malinaw, di ba? So, hindi kayo mo sinasabi na yun lang yung no? Kasi yung storya is maganda talaga. Maganda talaga yung story niya. Compare sa ngayon, ito napaka-rare na mga Filipino films na ganun klase yung kalibre. Na, di ba, war film siya, pero hindi siya nagko-cover ng war technically. Di ba? So, yung stories nagre-revolve around sa
two families, I believe, two families, kasi isang beses ko lang siya napanood. So yun, nagre-revolve sa two families na nagtago. Okay, mayaman sila, nagtago sila sa isang tagong lugar na para makaiwas sa mga Hapon. Kasi ano yun, yung setting is during World War II. And ang interesting part ng film, small spoilers, okay? Hindi Hapon ang tunay na kalaban ng Pilipino sa pelikula na yun, which is, unfortunately, it is Filipino versus Filipino. Yun yung pinakakwento ng pelikula is how disappointing it is na during wartime na imbis na kumalaban tayo ng mga kalabanin natin yung mga dayuhan na nang-i-invade sa Pilipinas, is tayong Pilipino pa mismo yung nag-aaway, di ba? Di ba? Parang pwedeng i-apply ngayong yung topic na yun sa ngayon, no? Sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Especially dun sa dispute nga, no? Sa mga territory natin. Di ba? Mga senador mismo, mga Pilipino mismo nag-aaway-aaway, di ba? Can't believe na may mga Pilipinong bumapanig sa China, di ba? Mahiya naman kayo. So anyway, yun yung Oro Mata Plata. Akala ko pelikula lang siya, yung pala may ano pa pala, no? May architectural superstition pa pala na part yung Mata Plata. So yun, Oro Mata Plata. Okay, next na tayo. Ay, ito, yun, Jabida Massacre. Ito, dark tong story na to. Dark tong subject na to. So, I guess trigger warning lang. So, yun. Pero depende kung maladarkan talaga kayo. So, depende sa inyo, no? So, anyway, yun. Jabida Massacre. So, tungkol saan ito? No? So, ito yung sinasabi nilang big reason bakit nagkaroon ng MNLF or Moro National Liberal Front. Right? So, nung 1967, parang gumawa sila Marcos. Marcos na naman. Gumawa sila Marcos. Yung tinatawag na Operation Merdeka. Okay, sorry guys. Operation Merdeka. Okay, so itong operation na to is yung pag-infiltrate or pag-angkin sa Sabah. Okay, so during that time, kumbaga para tayong China dati, kiniklaim natin yung Sabah na siyang nasa Malaysian territory. Okay? So yun, parang China tayo dati, putang inang tindi pala natin. Yun, so yun, nasa abot natin ng 200 recruits. Okay? Yung kinuha or binuo dito nila Marcos. And yung mga recruits are galing Mindanao, particularly yun nga, Sulu and Tawi-Tawi. So, ito yung wala akong list. Hindi ko mapakita yung list pero yun, ito yung mga yung mga makukuha daw nila. Okay? Magiging part sila ng operation na to. Okay? So wait, kakape lang ako. Okay, so 50 pesos na monthly stipend fee. So medyo malaki na yung dati 50 pesos. So in today's money, that is 5,000 to 7,000. Okay? Integrated status sa AFP, so okay, sa Army. And yun, magkakaroon sila ng special training. Okay? So, itong mga recruits, nag-training sila sa Corregidor. Okay? So, ayon sa mga recruits, alright, hindi daw naibigay yung mga na-promise. So, basically, yung monthly allowance, yung living conditions, hindi daw ganun kaganda.
Okay, I'm not sure kung part pa ng training yun na hindi ganun kaganda yung living conditions nila sa camp. I'm not sure. Pero kasi hindi naman ako nag-training, obviously. So, yun. Yun yung nirereklamo nila. And I think dito, nung nag-research ako, I think dito talaga pumitik or na-trigger yung mga recruits. Okay, nung na-discover nila, kasi syempre, ang operation is to take over Sabah. And I'm not sure kung na-explain pa talaga sa kanila dahil yun nga, na-trigger sila. Nung na-discover nila na kailangan nilang unalive, okay, ng kanilang fellow Muslims sa Sabah. Okay? So, yun yung I guess yun yung pinaka-trigger. Dun sila nag-decide na, 'di ba, parang fuck this, 'di ba? Hindi ko na itutuloy ito. Ayokong manakit, ayaw nilang manakit or mangkitil ng kapwa nila Muslims. So, yun dahil nga sa petitions and dun sa mga frustrations nila sa camp. Nung March 18, 1968, yun nga, dinala sila ng mga commanding officers nila, okay, per batch silang dinala sa somewhere remote, okay, by 12 sila, dinadala sila ron sa isang hidden location or remote location, and yun, dun sila dinali ng mga commanding officers nila. So by 12. And may isa daw naka-survive. Okay, si Jibin, di ko lang kung paano i-pronounce sorry Jibin Arula. So yun, may naka-survive daw sa sa pangyayaring ito. And yun, kaya na-discover natin yung malagim na event na to. So, here's the thing. Nag-check ako ng mga articles or mga resources ba. So nag-check ako and may mga nagki-claim pa din na hindi raw talaga totoo to. I'm not sure. Kasi parang legit. Parang legit tong kwento na to, no? 'Di ba? Kasi kaya nga nagkaroon ng MNLF, di naman sila siguro magbubuo ng ganong klase or ganong kaseryosong grupo or army kung hindi ito totoo, di ba? So, I think may basis itong kwentong ito. And, yun, again, kayo nang humusga, no? Kasi ito, napaka-sensitive ng topic ito, especially sa mga kapatid nating Muslim. Di ba? And, yun. I suggest na yun, mag-research kayo dito sa topic na to kasi parang ang lagim ng story ng ng Jabeda Massacre kasi yung promise na parang, 'di ba? Can you imagine Muslims and yung gobyerno Christian sa bansang to na magkakaisa talaga, no? And turns out dahil niya sa pangyayaring ito, nagkaroon ng divide, 'di ba? So yun, nakakalungkot yung ganitong klaseng part ng history ng Pilipinas. So yun, Jabeda Massacre. So one of the darkest part ng Philippine history. So yun, next. Ano next natin? Okay. So, tapos na tayo sa surface knowledge ng Philippine iceberg natin. Next is, yun nga, tapos na rin tayo sa medyo deep level ng Philippine iceberg. So, level 3 na tayo. So, nasa conspiracy zone na tayo, guys. So, ito, nung chinek ko medyo mabilis lang to. Okay, so I think ito sakto 15 minutes na lang, mag-iisang oras na tayo. So, I guess ito na muna. Dito na natin ika-cut yung natin, no?
yung podcast. Tapusin na lang natin tong conspiracy zone na to. And I guess for the month of March, okay, magkakaroon tayo ng part 2 nito, no? Talakayan natin yung remaining remaining part ng iceberg na to. So, yun. Conspiracy zone, okay? So, simulan natin Taliano Gold and Yamashita Treasure. Okay. So, yun. Simulan natin sa mas kilala. I guess mas kilala yung Yamashita Treasure, no? So, yung Yamashita Treasure, so merong nagngangalang Tomoyuki Yamashita. Okay? So, parang commanding officer ata yan dito sa sa Pilipinas nung sakop tayo dati ng mga Hapon. So, ito, lang siya hindi pa siya na proven na totoo. Okay, pero may basis itong claim na to, no? Kasi yung Japanese during nung nila, no, height ng parang craziness nila. Okay, so thank God na nag-focus sila sa anime, no? So, during nung craziness nila, ayun nga, nanglulot sila ng mga ginto, basta ng kayamanan, basta valuables. Okay, sa Asia, tulad niya, Pilipinas, China, Malaysia, Indonesia. Okay? So, yun, nanloot sila ng mga kayamanan and sinabi nila na nasa inipon nila rito sa Pilipinas. Okay? So, yun. Pretty much yun lang, no? Yun yung pinaka main point ng kwentong ito. Na yun na meron nga daw treasure dito sa Pilipinas. Okay? So kaya nung 1970s to 1980s, meron na tinatawag na treasure hunting boom yung Pilipinas. Kasi may mga tao na naniniwala sa Yamashita's treasure and hinahanap nila yon. And alam naman natin na sa Pilipinas is maraming caves. Diba? So yun. Check nila kung nasan yung mga yung Yamashita's treasure. Check nila yung mga caves. Diba? And yun, another thing is may mga Japanese officers daw na sinusuportahan na meron nga daw talagang buried treasure dito sa Pilipinas ito si Yamashita. So, yun, pretty much that's it. Yun lang, Yamashita's treasure. And ito mas maganda actually. Mas interesado ako dito sa Taliano Gold. Ito way back siguro mga nasa 2018. Kalimutan ko na. Basta way back pa, tagal na nun. Siguro kakatapos ko lang ng college. Na-obsess ako dito sa Taliano Gold. And to the point na almost naniwala ako dito sa Taliano. And actually, nakakagulat lang na parang last year, doon lang lumabas, mas naging sikat tong Taliano Gold na to, no? For some odd reason, I guess. Because, yun nga, Marcos and Duterte, no? Kasi may relevance si Marcos dito sa Taliano Gold na to, no? So, ito medyo mahaba-habang kwento to and we only have 12 minutes. So, talay kong bilisan. So, itong Taliano Gold, okay. Before na tumapak ang mga Kastila, okay, sa Pilipinas, merong daw malaking pamilya ang naghahari sa Pilipinas. So basically, there's a kingdom. Okay? So, kung maaalala ninyo, may tinatawag na Maharlika Kingdom. Okay? I believe na mention to ni Robin Padilla to one of his talks niya sa Senate. And kung maaalala ninyo, si Marcos mismo gusto niyang palitan yung pangalan ng Pilipinas, gawing Maharlika. Diba? Parang naalala niyo yun, diba? So, itong Maharlika Kingdom, yung pinaghaharian sila ng tinatawag na Tajean family. Taglean, Tajean, whatever.
Yun yung pamilya. So, nung pagkatapak ng mga Kastila sa Pilipinas, itong family na to is napilitan silang i-change yung pangalan nila to a more Hispanic name. Kaya pinatan nila yung pangalan nila Nataliano. And tinago nila yung ginto nila. Tinago nila or ayun, parang tinago nila tapos nakuha ata ng mga Spanish yung gold nila. And then itong Taliano family, parang nakiusap sila sa Queen ng Spain during that time na makuha yung pera, yung ano nila, yung gold nila. Okay, so somewhere down the road parang nagkaroon ng problema yung Taliano family on their sa kayamanan nila. Okay, kasi syempre nagtago sila, dumaan ng Spain, dumaan ng Amerikano, dumaan ng mga Hapon. So nagkaroon sila ng problema sa kayamanan nila and kailangan nilang dalhin sa korte para makuha nila yung yung gold ulit nila, makuha nila yung yaman nila. 'Di ba? And kailangan nila ng abogado. Magaling na abogado para makuha yung pera nila. And yun nga, na kinuha daw nila si Marcos, yung tatay, as abogado. And nanalo sila. Yun ang kwento. Nanalo sila. Kaya yung yaman ni Marcos, kasi diba tinatanong nila, saan galing yung yaman na yan? Ill-gotten wealth yan. Diba? Yun ang binibinan nila kay Marcos. And ang kwento is kaya mayaman si Marcos kasi parang may deal ang Taliano family at si Marcos na kapag may panalo ni Marcos yung kaso at makuha ng Taliano yung pera nila or yung kayamanan nila, magkakaroon ng part si Marcos doon. Okay, so huge amount of gold na pinag-uusapan. So, kaya, ganun daw kayaman si Marcos. Yun yung kwento. Okay, so kaya, kung maaalala ninyo, yung Liberal Party, hanggang ngayon, pinaakusahan si Marcos, yung Marcos family, na galing sa nakaw yung kayamanan nila. Diba? And, yun nga, and may mga nagsasabi, kaya, last year or last year na nabuksan itong kwentong ito na ano nga daw yung mga maharlika stuff, which is not true. May mga tao sa Facebook na nagkukwento nito na naniniwala talaga. And I'm actually surprised na during that time, during the height niya nung tumakbo si itong si BBM and yung start nga ng ng pagiging presidente niya, parang kumalat yung kwento, no? Kumalat yung kwento ng mga Taliano. So, yan. And back then, ang hirap, no? Kasi yun nga, tulad na sabi ko, medyo na-fall ako sa rabbit hole ng Taliano conspiracy na yan. Na-fall ako dyan, pucha. So, yun, nag-research ako. Sobrang konti ng sobrang konti ng resources back then. Sobrang konti. Yun. Kasi back then, medyo nagkaroon din ako ng phase na gusto kong magsulat ng libro. Diba? So, kung gusto niyo mabasa yung sinulat ko dati, yun, punta kayong Wattpad. Tapos, search nyo Revolution. Okay, so R-E-V R-E-V-O-L-U-C-I-O-N. Yun. Basta yun yung yung libro ko nun sa Wattpad yun. So medyo historical fiction siya. So kung gusto nyo lang naman basahin. So yun. And gagawa dapat ako ng part 2 and yun dapat yung ko yung magiging subject ko, yung Taliano Gold. Hindi ko na natuloy. Kasi sobrang konti lang talaga ng resources back then. Sobrang konti. So, yun. Taliano Gold. Yun. Okay? So, next na tayo sa natin. Sa
ano natin sa iceberg natin. So CIA in the Cold War. So ito medyo mabilis lang to, no. CIA in the Cold War. So may mga nagsasabi na during Cold War, okay, na nangialam nga itong yung CIA sa Pilipinas. So kung maalala nyo si Ramon Magsaysay, 'di ba? Isa sa most beloved president ng Pilipinas. Manok daw siya ng CIA. And CIA did some tweaking sa mga Pilipino, and yun nga, kaya nanalo itong si Magsaysay. Okay, so yun, manok daw siya ng So basically parang yun lang, yun lang yung makikitang dumi kay Magsaysay, I guess. You can say that. So yun. Another thing is yung CIA, right? Yung CIA ay yun nga, kinalaban yung mga hukbalaap dito sa Pilipinas. So yun yung mga guerrilla army ng Pilipinas, and dinali sila ng mga CIA daw. So may mga secret operation yung CIA dito sa Pilipinas, kalaban yung mga guerrilla. And ang nakakatawa pa nga is may mga may mga weird stuff silang ginawa sa mga guerrilla, tulad ng pananakot na may mga aswang nga daw na nangahan ng mga hook, di ba? So yun yung siguro yun yung nakakatawang part doon, no? And back then siguro naapektado pa yung mga guerrilla, may mga Pinoy po talagang naniniwala talaga sa ganung klaseng pananakot, no? So I'm not sure kung effective or hindi. I guess effective dahil yun na nga, sikat ang aswang hanggang ngayon. So yun ang yun lang naman ang CIA stuff during Cold War sa Pilipinas. So next hidden wealth of dynasties. So ito mabilis lang din to, yung hidden wealth ng dynasties, and the weird thing is I'm not sure kung bakit nandito pa yun, kasi siguro parang surface level siya, kasi parang almost lahat ng Pilipino na parang alam na may hidden wealth itong mga malalaking pamilya na tulad ng mga of course Marcoses, Aquinos, yan, 'di ba? So yun yung yun yung dalawang pinakasikat na dynasties dito sa Pilipinas, and alam naman natin na 'di ba, malaki ang kaperahan nitong dalawang pamilya na to. And may mga iba rin tulad ng mga I guess let's see, yung mga Lopez family daw na nagmamay-ari ng ABS-CBN, Ayala, yan. Yung mga ganyan, 'di ba? So nothing really not famous, not popular dito sa stuff na to sa hidden wealth ng dynasties, no. And lastly, ito, Socorro cult. Okay, para sa episode na to, Socorro cult. Ito medyo dark din tong itong kwento na to. So I did a little digging sa pangalan to, sa Socorro cult na to. So ito yung Socorro cult, saan daw yan siya, sa Socorro, Surigao del Norte sa Pilipinas. And yun nga, kulto sila. Basically dun niya sa So ano ba yung kulto? Kasi yung kulto kasi parang isa silang parang religious group sila, pero they tend to follow a certain man, okay, sa religion nila. So that's why they are called a cult. So yun yung basically pinaka meaning ng cult, no? So bakit naging naging controversial itong kulto na to, no? So ang pinaka sikat according dito sa ni-research ko is child abuse, mainly na nagkakaroon ng forced marriages sa mga I guess batang babae, pinapakasal sa matandang lalaki, and vice versa, batang lalaki kinakasal siguro sa matandang babae, which is considered child abuse. Okay? Child abuse yun.
kahit saan nyo tingnan, kahit pa magkaroon ng kahit na gawin yung excuse is yung part lang kasi ng religion yun, which is not an excuse. That's pedophilia, guys. Come on. And another thing is yun nga, may mga forced labor, harsh punishment nga daw. Ito nakakatawa din nga daw kasi may mga tao na umalis sa cult nila. Tapos, nung umalis sila dun sa cult nila, hindi na nila ma-reach. Naputol na yung communication sa pamilya nila na naiwan dun sa cult nila. So yun yung another controversy sa na to, no, sa cult na to. And next is yun nga, nag-iipon din daw ng mga weapons. Okay, so parang nagkakaroon na ng small army or private army itong kulto na to, no. So yun yung another alleged na another thing na tinuturo sa kanila. So again, I mentioned alleged kasi yun nga, allegedly lang to, guys, hindi ko sinasabing totoo talaga. Kasi I believe ongoing pa yata yung case na to, no. So ayoko magsabi na kasalanan talaga sila, okay? So yun, ano ba? Parang nagkakaroon sila ng defense na tulad nga sa harsh punishment nila, 'di ba? Na part lang daw ng religion nila 'yon, na lang daw na misunderstood lang daw sila doon. Pero the thing is, yun nga, yun yung problema kasi ginagamit nila yung religion nila to cover up their shit, diba? So, I guess, para sa akin, may makulong dito no? Kasi parang, seryoso, natotorture kayo, diba? Kasi harsh punishment, di lang yan basta-basta palo sa pwete, no? Kasi harsh punishment nga. Tsaka yung, diba, forced marriages sa mga bata. Kasi, putang ina naman, diba? Ang weird stuff yun, boys and girls, diba? Walang ganun. Hindi dapat pinapalagpas yung ganun kahit sabihin natin na parte ng religion. Mali yun So, siguro dito na muna tayo magtatapos, guys, no? Yung sakto, 7:00. So, yun, dito muna tayo magtatapos sa Conspiracy Zone. So, basically, siguro next time na ikatakal natin itong Philippine Iceberg tier list natin. Iko-cover na natin yung yung remaining, no? Kung kaya. And yung mga remaining na part ng natin, ng chart natin is yun yan, medyo medyo dark na to, guys. So mas maganda na to, no? So kung na-enjoy nyo yung kwentuhan natin from level 1 to level 3, nako, tingin ko mas magugustuhan nyo yung level 4 to 7 kasi dito na talaga yung wow! Yung pinaka pinaka tago, yung pinaka matinding kwentuhan talaga dito sa Iceberg tier list natin, no. So anyway, thank you guys again, no, sa panonood. Thank you sa mga sumusuporta ng podcast na to. And the thing is, next week, hindi ko pa sure kung magkakaroon tayo ng podcast next week. Pero kung matutuloy natin yung podcast, no, we will I guess tackle yung sports muna tayo kasi ang daming nangyari at mangyayari sa sports, mainly basketball tsaka I guess MMA, combat sports. Okay? So again, thank you guys. I-upload ko to sa Spotify once na ready na lahat, once na may time ako. So yun. Ayun. Thank you guys sa panonood and see you sa next episode. Peace out. Thank you.